Si Hiruki ang pinaka-wordo sa lahat ng mga nasa ikalimang klase. Ang kanyang kasanayang panlipunan ay napakahina at ang kanyang personalidad ay hindi din gaanong mataas. Ngunit ang rason kung bakit si Hiruki ay isang henyo ay dahil siya ay nagpakadalubhasa sa ilang asignatura. Ito ay ang tinatawag na savant syndrome. Ang savant syndrome ay isang hindi pangkaraniwang bagay na kung minsan ay nagmumula sa paggaling mula sa isang pinsala sa utak na kung saan ang mga nagiging biktima ay nagtataglay ng mga kakayahan na hihigit sa mga normal na tao. Sa madaling salita, si Hiruki ay tinatawag na hari ng calculative physics. Halimbawa, maaari niyang kalkulahin kung ano ang mangyayari sa kapaligiran na mayroong sub-zero temperature o higit sa 100,000,000 antas. Maaari din niyang kalkulahin ang petsa pagkatapos ng 4,000 taon. Kung talagang nanaisin niya, maaari niyang kabisaduhin ang PI sa buong buhay niya. Hiruki, minamaliit mo ba ang karapatan naming mga guro? Isa itong pagsusulit para sa literature at hindi isang pagsusulit para sa mathematics. Parang gusto mo lamang na ipakita sa amin na ikaw ay isang henyo. Pero, maraming bagay ang hindi mo maipapaliwanag katulad ng isang malalim na imahe o damdamin, galit na sabi ng guro kay Hiruki. Pero guro, walang hindi maipaliliwanag sa mga numero. Kung hindi mo maipaliliwanag ang mundo sa lohikal na paliwanagan, paano tayo mabubuhay sa ganitong nakakatakot na mundo? At ang iyong mukha ay maaaring sumabog anumang oras. Isang halimbawa ay ang iyong mukha na puno ng galit ay isang ekspresyon na nagmumula sa isang hindi pangkaraniwang chemical na nagmumula sa loob ng iyong katawan. Kung ang balanse sa pagitan ng iyong mga hormones at nerbiyos ay sira dahil sa stress, ang iyong presyon ng dugo ay magiging irregular. At pagkatapos ay lumalawak ang daluyan ng iyong dugo at ang iyong mukha ay nagiging kulay pula. Ang labis na pag-urong ng iyong mga ugat ay nagdudulot upang ito ay umusli at bumikat sa iyong balat, paliwanag ni Hiruki. Tumahimik ka, lumabas ka na, nakakuha ka ng puntos na 0. Naiintindihan mo ba? Galit na sabi ng guro at nang dahil sa sobrang galit niya kay Hiruki ay ang kanyang mga ugat sa kanyang ulo ay bakat na bakat sa kanyang noo. Kahanga-hanga, siya ay malakas ang loob na magsalita tungkol sa kanyang mga pinaniniwalaan. Hindi ako makapaniwala na kasing edad ko lamang siya, sagot ni Shirane sa mga ikinwento sa kanya ni Nade tungkol kay Hiruki. Sa nakaraan, sinusubukan ng mga guro na alagaan si Hiruki, pero lahat sila ay sumuko. Pero, sinong mag-aakala na magkakaroon siya ng interes sa iyo? Ito ay talagang hindi inaasahan, sabi muli ni Nade kay Shirane. Hahaha, sa palagay ko nga, pero, ako ay medyo kinakabahan, sagot muli ni Shirane. At naisip ni Shirane na ang lahat naman ng tungkol kay Hiruki ay alam ni Nade. Excuse me, maaari ko ba kayong maistorbo? Isang tinig ng babae ang biglang narinig ni na Shirane at Nade na nagmula sa likuran ni Shirane. Shirane, nais mo bang sumali sa aming research group? Kami ay nagsasaliksik tungkol sa material teleportation magic. Kung ang isang tao na may mataas na antas ng tagumpay sa photon magic na tulad mo ay sasama sa aming grupo, ang aming pananaliksik ay talagang mas magiging mabilis ang pag-unlad. Kung ikaw ay magpapasa ng research paper, hindi ka makakapag-aksaya ng oras sa panahon ng bakasyon sa paggawa ng pagsusuri. At sa mga natitirang oras, tayo ay makakapag-aral ng magkasama, sabi ng babae kay Shirane. Nako, pasensya ka na, hindi maganda ang resulta ng aking kasalukuyang pinag-aaralan. Kaya sa aking palagay ay kailangan ko munang mag-focus dito, pagtanggi ni Shirane sa alok sa kanya ng babae. Sige, wala naman akong magagawa kung ganun ang iyong desisyon. Kung magbabago ang iyong isip ay mangyaring ipaalam mo sana sa amin. At maaari kang sumali sa amin anumang oras na naisin mo, sabi muli ng babae kay Shirane. Sige, maraming salamat. Sagot naman ni Shirane, siguro ay nagdulot ito ng kahihiyan para sa kanila dahil ang grupo nila ay talagang napakahusay. Sa bagay, mayroon ka namang isang Amy, kaya malamang ay hindi ito mahalaga para sa iyo,
sabi ni Nade kay Shiranae. At naisip naman ni Shiranae na ano naman kaya ang kinalaman ni Amy sa usapang ito. At bigla namang nakaramdam ng awa si Shiranae, ngunit ano naman daw ba kaya ang kanyang magagawa kung siya ay talagang kulang pa sa kaalaman. Mahirap kasi para sa kanya na mapataas ang kanyang mga grado. At hindi man lamang niya pinangarap na sumali sa isang grupo na gumagawa ng mga pananaliksik. Nade, hindi ba wala ka namang sinalihan na ibang research group? Sa tingin ko ay magandang sumali ka sa kanila, sabi ni Shiranae kay Nade. Ha, ako, mayroon din akong sariling grupo, at ako ang kanilang presidente, sagot naman ni Nade. Ano, talaga ba? Nako pasensya ka na, sabi muli ni Shiranae kay Nade. Nako hindi naman ito isang malaking grupo, sa totoo nga lang ay nahihiya ako. Dahil mayroon lamang akong 2 miyembro, at dahil din dito ay naputulan kami ng pondo. Ang iba kasing miyembro namin na mga seniors ay nakapagtapos na kaya naibigay sa akin ang mataas na posisyon, sagot muli ni Nade. At nagulat naman si Shiranae sa sinabi sa kanya ni Nade dahil hindi niya inakala na may mga graduating class na sumasali sa mga ganoong research group. At naisip din niya na kapag ang isang research group ay mayroong miyembro na nagmula sa graduating class ay siguradong ang grupong ito ay mayroong napakataas na potensyal. Nade, kung ayos lang sa iyo, maaari ko bang makita ang inyong research lab ngayon? Tanong ni Shiranae kay Nade. Oh, akala ko ba ay wala kang interes sa pagsasaliksik? Pero bakit ngayon ay nais mong makita ang aming research lab? Sagot ni Nade. Hindi, sobrang interesado ako, sa aking palagay kasi ay magiging abala lamang ako kung sasali ako sa kanila, sabi muli ni Shiranae. Ano, ang isang research group ay hindi naman ganoon kahigpit. Lahat kami ay masaya habang nag-aaral, sagot ni Nade. Lumabas sina Shiranae at Nade upang magtungo sa research lab ni Nade. Narito na tayo, ito na ang aming research lab, sabi muli ni Nade at narating na nila ni Shiranae ang research lab na nais makita ni Shiranae. Ano iyan? Tanong naman ni Shiranae, ito ay Magic Storage Room o mas kilala sa tawag na ISTES. Ito ay isang silid-imbakan ng mga kagamitan na ginagamit ng eskwelahan sa pagsasanay, sagot ni Nade. At ito ay isang cutting-edge storage room, maaari mong ilagay ang iyong mga gamit sa eskwelahan sa bawat bloke nito at automatiko itong pumupunta sa silid kung saan mo ito kinakailangan. Paliwanag ni Nade. Ah, ito pala ay isang storage room, sabi muli ni Shiranae. Sandali, kahit ganito ang itsura nito, ang loob nito ay napakatibay. At siguradong magugulat ka, dahil ito ay isang lugar na pinoprotektahan ng aking mga seniors, sabi muli ni Nade kay Shiranae. Talaga ba? Aasahan ko iyang mga sinabi mo sa akin, sagot naman ni Shiranae. Sige ba, magugulat ka sa makikita mo sa kung ano ang nasa loob nito, sabi muli ni Nade. Binuksan ni Nade ang pinto at pumasok na sina Shiranae at Nade sa loob ng storage room. Ang ibang mga research group ay nakatutok din dito. At ang aking mga seniors ay lubos na nakipaglaban upang maangkin ito. Hahaha, sa totoo lang, nagagamit namin ang lahat ng nasa loob nito nang naaayon sa aming mga gusto, sabi ni Nade. Hindi ba bawal iyon? Tanong naman ni Shiranae, sa tuwing mahahanap at makukuha mo ang bagay na nais mong gamitin, ito ay nagbabago ng istruktura. Sa madaling salita, walang sino man ang nakakahanap sa amin dito, paliwanag ni Nade. Naisip naman ni Shiranae na ang ibig sabihin daw ba kaya ni Nade ay mayroon silang hideout dito sa loob ng storage room dahil sa sinabi nito na walang sino man ang nakakahanap sa kanila dito sa loob. Tada, ito ang aming research lab, sabi ni Nade kay Shiranae. At narating na nila ang lokasyon ng research lab na tinutukoy ni Nade at ito ay tinatawag na Science of Supernatural Spirit Research Room. Naisip naman ni Shiranae na bakit daw ba kaya may ganitong uri ng pag-aaral tungkol sa supernatural spirits sa loob ng isang magic academy. Ano sa palagay mo, di ba astig, ang mga multo at kaluluwa? Ang kabilang buhay at ang mga aliens, pati na din ang impyerno at ang mga Diyos at marami pang iba. Sinasaliksik namin ang lahat ng mga ito, sabi muli ni Nade.
At naisip naman ni Shirane na mukhang nagkamali siya ng grupong napuntahan. Pagbukas ng pinto ay biglang kumalat ang mga alikabok. Ano ba naman ito? Sabi ni Shirane, nako, maalikabok talaga dito. Masasanay ka din, sabi ni Nate. Bakit kailangan ko pang masanay kung maaari namang linisin ito, sagot ni Shirane. At pagkatapos ay nagulat si Shirane sa kanyang nakita sa loob ng silid. Si Hiruki pala ay naroon sa loob ng research lab na pinuntahan nila. Bakit siya narito? Anong ginagawa niya dito? Gulat na tanong ni Shirane. Ang aming research group ay kilalang kilala kaya hindi namin maaaring ihayag kung sino ang aming mga miyembro. At kaya hindi ko din ito masabi sa iyo, paliwanag ni Nate. Interesado ba si Hiruki sa mga supernaturals? Tanong muli ni Shirane. Ito ay kabaligtaran, sumali siya upang pabulaanan ito. Ito ay isang mahusay na pain para sa isang taong nag-iisip na ang lahat ng bagay sa mundo ay makatwiran, paliwanag muli ni Nate. Hi Shirane, ikaw pala iyan. Ano ang nagdala sa isang henyo na katulad mo sa ganitong lugar? Mabuti naman at nakapunta ka dito, makinig ka sa sasabihin ko sa iyo, masayang sabi ni Hiruki kay Shirane. Ha, sige. Sagot ni Shirane, kapag nasira mo ang isang bagay, ang atom nito ay nananatili pa din, sabi muli ni Hiruki. Habang si Shirane naman ay hindi malaman kung ano ang isasagot kay Hiruki dahil hindi naman niya alam ang mga sinasabi nito. Ngunit sa aking palagay ay maaari mong masira ang mga atom na iyon at pagkatapos ay magkakahiwa-hiwalay ito, pagpapatuloy ni Hiruki. Hindi ako sigurado. Ngunit sa tingin ko ay mayroong malaking halaga ng enerhiya ang nakatago, sagot ni Shirane. Tama, alam kong ikaw ay kahanga-hanga dahil malayo na ang iyong narating. Maraming enerhiyang nakatago, at ang enerhiyang ito ay maaaring gamitin upang sirain ang isang buong lungsod. Ano sa palagay mo ang pwedeng mangyari? Sabi muli ni Hiruki kay Shirane. Medyo nagulat si Shirane sa tanong sa kanya ni Hiruki. Ang mga tao ay maaaring masaktan, sagot ni Shirane. Ano bang sinasabi mo? Napakadaming enerhiya ang nakatago. Kaya paano mo naisip ang ganoong bagay? Sabi muli ni Hiruki. Naiintindihan mo ba ang mga sinasabi mo? Sinabi sa amin ng headmaster noon na kung ikaw ay isang salamangkero, kailangan mong isipin ang magiging epekto ng iyong gagawing salamangka sa mundo. Sinasabi mo bang tama ang magsakripisyo ng marami para sa iyong matinding pagnanasa? Sagot ni Shirane. Hay nako Shirane, nakakatamad ka talaga. Sa tingin mo ba ay alam ng ibang mga salamangkero kung paano ito gagawin? Hindi kasi nila iyon kayang gawin, iyon ang dahilan kung bakit hindi nila ito ginagawa. Ang iyong galing na talino ay ibinigay sa iyo upang makamit ang isang bagay, sabi muli ni Hiruki. Hindi mahalaga kung tayo ay mga henyo, imbes na maging henyo na nakakasakit ng tao, mas gugustuhin ko pang maging isang bobo, sabi ni Shirane. Isang maliit na minorya ng mga henyo ang nangunguna sa karamihan ng mga bobo at pinatunayan ito ng kasaysayan. Iyan ang mundong ginagalawan natin ngayon, sabi muli ni Hiruki. Ayaw kong gumamit ng idealismo, ang iyong lohikal na pangangatwiran ay nangangamoy ng pagkatalo. At ang iyong mga mithiin ay madali mong matutupad, sagot ni Shirane. Okay, maganda ang talakayang ito, ngunit alam naman ninyong masama ang emosyonal na labanan. Umupo tayo at pag-usapan natin ito ng mahinahon, pagsingit ni Nate sa usapan ni Shirane at Hiruki. Wala na akong masasabi pa. Aalis na ako Nate, sabi ni Shirane kay Nate at ito ay tumalikod na upang umalis. Sandali lamang Shirane, hindi mo alam ang daan palabas, sabi ni Nate kay Shirane. Kailangan mo lamang pumunta sa daan na pinanggalingan mo. Yung hindi mo magagawa iyon, isa ka talagang totoong bobo, sabi naman ni Hiruki. Hoy, ikaw, bakit mo ginawa iyon? Hindi ba dapat ay ipaliwanag mo sa kanya ng maayos upang maintindihan niya? Tama ba ako? Tanong ni Nate kay Hiruki matapos umalis ni Shirane. Sige na nga, inaamin ko na nasabik ako dahil siya ay aking karibal, sagot ni Hiruki. Sinadya mo naman iyon hindi ba? Bukod doon,
Sinong mag-aakalang sasabihin mo ang salitang karibal kung ang mahalaga sa mundong ito ay ang mga numero, sabi muli ni Nate. Ito ay dahil numero lamang ang alam ko, di ba't nakita mo ang pagsusulit para sa pag-abante ni Shiranae, sabi ni Hiruki. Ang pagsusulit para sa teleportation syempre naman nakita ko. At iyon ay nagpapakita na siya ay kapantay natin, sabi ni Nate. Para sa isang taong natuto lamang ng teleportation. Alam mo ba kung gaano kabilis kailangan mong mag-isip para makalusot sa ika-10 antas, lalo na sa Dragon Maze? Imposibleng makalusot dito nang hindi naghahati ng oras. Sa sandaling iyon, ang paghahati ng oras na ginawa niya ay marahil 10,000 ng isang segundo, paliwanag ni Hiruki. Talaga ba, 10,000 ng isang segundo? Gulat na sabi ni Nate. Hahaha, iyan ang misteryo ng insight, mas mabilis kaysa pagsisikap at mas tumpak kaysa sa kaalaman. Walang kakayahan ng sapol na pagkalkula ang makakatalo sa bilis ng intuisyon. Pero Nate, paano kung ikaw si Shiranae? Ano ang iyong gagawin? Sabi muli ni Hiruki. Nakikita ko ang labanan sa pagitan ng mga kalkulasyon at ng insight. Gusto mong kumpirmahin ito sa nalalapit na speed gun test. Tama ba ako? Seryosong sabi ni Nate, kinabukasan. 2 linggo na lamang at gaganapin na ang speed gun test. Sa speed gun test, ang mga salamangkero ay gumagamit dito ng aktibong salamangka, tinatamaan ang mga target, at nakakukuha ng mga puntos. Ang mga walang attack type, healing o support magic ay maaari ding kumuha ng pagsusulit na ito. Kailangan lamang maubos ang lahat ng mga target na lumilitaw sa bawat baitang upang umabante sa susunod na baitang at mahalagang matumbok ang target gamit ang mabilis at tumpak na salamangka. Teacher Seina, hindi ko pa po nakokontrol ang active magic kaya paano ko magagawa ang speed gun test? Tanong ni Shiranae kay Teacher Seina. Upang makagamit ng omniscient level magic, kailangan mong magkaroon ng kahit na 60 puntos. Pero, parang ang puntos mo sa chemistry na itinuro ko sa iyo lamang ang pinakamabilis na tumataas. At iyon naman ay mainam para sa iyo, sagot ni Teacher Seina. Pero, ako po ay nag-aalala, sabi muli ni Shiranae, hindi kita pipilitin. Lubusan mong naiintindihan ang iyong pag-aaral, at ginagamit mo ang lahat ng iyong kaalaman ng sabay-sabay. At may isang bagay na maaari mong gamitin, ito ang lugar ng kaalaman na kinakailangan upang maging isang espesyalista, paliwanag ni Teacher Seina. Sandali lamang po teacher, ang tinutukoy po ba ninyo ay ang photonization theory? Tanong ni Shiranae. Ang salamangka na teleportation, na nagmula sa photonization theory, ay passive magic na nagko-convert ng isang katawan sa photon. Hindi ko alam na maaari palang gamitin ang photonization theory para sa active magic, pagpapatuloy ni Shiranae. Ang nasabing salamangka ay nakarehistro sa asosasyon kamakailan lamang, sabi muli ni Teacher Seina. Naisip ni Shiranae na sana, ang salamangka na ginagamitan ng photon ay astig. Kinuha ni Shiranae ang aklat ng Magic Journal, at ito ay kanyang binuklat. Nakapaloob sa aklat na ito ang isang bagong pagtuklas sa photonization theory. Sigurado ka po bang inirerekomenda ninyo ito sa akin? Maaari akong kumuha ng pagsusulit, ngunit sa palagay ko ay hindi ko ito magagamit, sabi muli ni Shiranae. Sa simula, mukha itong walang silbi, ngunit ang pag-asam ng photon output. Ang salamangka ay masayang gawin, ang liwanag ang pinakamabilis na bagay sa mundong ito. At ang mga magkakasunod na bagay ay may kalamangan sa pagiging madaling kontrolin. Sa Ivory Tower, na nangunguna sa cutting-edge magic, ito ay hinulaan na ang photon output ay ang inobasyon ng komunikasyon ng impormasyon. Ito din ay malawak na sinaliksik at ginamit sa iba't ibang mga pamamaraan ng salamangka na hindi pa natin nalalaman. Kung patuloy silang magsasaliksik tungkol dito, ito ay magiging isang napakahusay na lugar ng salamangka kapag nakapagtapos ka na may mataas na potensyal, paliwanag ni Teacher Seina. Hindi naman siguro magiging masama kung kakabisaduhin ko ito ng mas maaga, gagawin ko po ang lahat ng iyong sinasabi, sagot ni Shiranae.